Kamusta? Ako si Marites. At gusto ko sanang magbahagi ng isang kwento na hindi ko alam kung paano sisimulan. May mga kwento kasi na masyadong mahirap ilabas, lalo na't ang mga kasunod na tanong ay hindi mo alam kung kaya mong sagutin. Pero heto ako, umaasa na makakaya kong ilahad ang lahat. At sana, sa pamamagitan ng kwento ko, makita ninyo ang mga sugat at mga aral na natutunan ko. Hindi ko na kayang itago pa. Kaya siguro ngayon ang tamang pagkakataon para magsimula. Si Rigor, ang asawa ko ay isang simpleng tao, ngunit hindi madaling buhay ang tinatahak namin. Sa lahat ng aspeto ng buhay namin, may isang bagay na hindi ko talaga matanggap, at iyon ay ang pagsusugal. Hindi ko maintindihan kung bakit siya laging taya ng taya. Minsan nanalo, minsan talo, pero ang pinakamasakit ay yung hindi ko alam kung anong klase ng buhay ang tinatahak namin. Bilang isang asawa, maghapon akong nagtatrabaho. Pinipilit maging maayos ang lahat. Nagmumungkahing magkasama kaming lumaban sa buhay. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, alam ko na ang puso ko'y unti-unting nawawala. Hindi ko na alam kung anong klaseng pag-ibig ang meron kami. Wala na akong nararamdamang init sa kanyang mga yakap. Parang may malamig na agwat sa pagitan namin. Huwag na tayong magtaka kung bakit minsan iniisip ko kung anong klaseng buhay nga ba ang meron kami. Pero hindi ko kayang gawing isang tanong na lang iyon. At sa isang gabing, hindi ko na kayang magtago pa. Ang mga mata ko'y puno ng galit at ang puso ko'y puno ng takot. Ang lahat ng mga hindi ko kayang sabihin noon, lahat ng iyon ay sabay-sabay na sumabog. Rigor, ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ko sa kanya. Bakit ganito na lang tayo? Hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Nalaman ko na ang lahat ng pagkatalo niya, hindi lang sa pagsusugal. Ang pinakapait na bahagi ay nang malaman kong ako pala ang tinaya niya. Akala ko, hindi ko kayang tanggapin. Pero heto ako, nakatayo. Sa harap niya, hawak ang sakit sa aking dibdib. Hindi ko alam kung ito ba'y galit o lungkot, pero hindi ko kayang magsinungaling na hindi ako nasaktan. Rigor, sabi ko, hindi ko kaya ito. Hindi ko kaya ang buhay na ito. Parang lahat na lang ng mga pangarap natin nawawala dahil sa mga ganitong kalokohan. Walang sagot mula sa kanya. Tanging ang bigat ng katahimikan ang nararamdaman ko. Sa gabing iyon, hindi ko alam kung anong klaseng magkasunod na desisyon ang nag-ugat sa puso ko. Ang nararamdaman ko, hindi lang galit, kundi ang takot na mawalan ng kahit anong halaga sa kanyang mga mata. Siya ba'y nagsisisi o ako lang ba ang nawawala sa kanya? Kung siya nga ba'y nagsisisi, hindi ko pa rin matanggap na ako pala ang tinaya niya, na ang mahalaga sa kanya ay hindi kami, kundi ang lahat ng kalokohang pinapatos niya. Ibinukas ko ang aking puso sa kanya, at sa gabing iyon, hindi ko alam kung anong klase ng kwento ang aking isusulat. Hindi ko alam kung anong susunod na hakbang, ngunit natutunan ko na ang mga pagsubok sa buhay ay may kasamang mga aral, at masakit mang isipin, siguro ito ang magtuturo sa akin kung paano ko tatanggapin ang mga pagkatalo sa buhay ko. Nais ko lang, sana magbalik tanaw, pabalik sa mga taon ng mga pangarap at pagsasakripisyo. Magkasama kami ni Rigor. Nagsimula kami sa isang buhay na puno ng pag-asa. Sa mga simpleng bagay, sa mga maliit na pangarap, pareho naming pinili na magsikap at magtulungan. Masaya kami, parang kami lang dalawa sa buong mundo. Sa mga unang taon, akala ko magiging magaan na lang ang lahat. Ngunit hindi pala. Si Rigor sa unang tingin ay isang mabait na lalaki. Hindi ko rin siya masasabing masama kasi hindi naman siya nagkulang sa pagmamahal. Ang problema, hindi ko nakikita ang ibang aspeto ng buhay namin. Yung mga bagay na hindi ko pinansin dahil akala ko ay magiging okay kami. Minsan, pag nanalo siya sa sugal, heto siya, masaya, may panalo.
at parang buong mundo ay nasa kamay niya. Pero mas madalas, kapag talo siya, wala na siyang ibang iniisip kundi kung paano niya babawiin ang nawala. Minsan, parang sa sobrang galak ng mga panalo niya, nakakalimutan na niya kami, nakakalimutan na ako. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero nawawala siya sa mga araw na yon. Hindi ko siya pinapalakas, pero siya lang ang kasagutan sa buhay ko noon. Siguro, nagsimula akong magtiis dahil wala akong ibang alam. Minsan kasi, ang buhay ay nagtutulak sa atin na mag-adjust, magtiis, at magpatawad. Hindi ko alam kung bakit ako nagsakripisyo ng ganon. Para bang iniisip ko na darating din ang panahon na matututo siyang magbago. Matututo siyang maglaan ng oras para sa pamilya, para sa akin. Pero hindi pala. Lumaki akong walang nakakapansin sa nararamdaman ko. Laging may trabaho ang mga magulang, ay ko. Hindi ko naranasan ang pagmamahal na iniisip ng ibang tao. Walang yakap, walang salitang mahal kita. Kaya siguro, sa mga unang taon namin ni Rigor, hindi ko nalang pinansin ang mga red flags. Nasanay na yata akong hindi mahalin, kaya iniisip ko na baka kaya ko pa. Parang gusto ko lang na maramdaman ko ang init ng katawan ng ibang tao. Kahit na hindi ko alam kung may malalim na pagmamahal sa likod ng mga kilos niya. Hindi ko rin siya pinagsabihan, kasi iniisip ko, baka sa kanya lang ako matututo ng tunay na pagmamahal. Ang mga pagsubok na dumarating ay hindi ko rin matanggap agad. Laging umaasa akong babalik kami sa mga panahong magkasama kami, na pareho kami ng pangarap, pareho ng gusto sa buhay. Pero hindi. Parang bawat pagkatalo ni Rigor ay nagiging isang malaking tanong sa akin. Mahal ba ako nito? Hanggang sa natutunan ko na lang magtago ng sakit, magtago ng galit. Dahil naisip ko, hindi ko pa kayang mawalan siya. Hindi ko kayang tanggapin na baka hindi siya talaga ang hinahanap ko. Siguro nga, nasanay na lang akong maging maligaya sa mga maliit na bagay. Ang mga yakap niya, kahit minsan lang, ang mga salitang mahal kita, kahit na bihira lang mangyari, yun na lang ang hinihiling ko. Ang saya ko na sana maging buo kami. Pero hindi ko alam kung siya ba ay buo pa sa akin. Yung mga pangarap ko na gustong makamtan, parang unti-unti na lang na nawawala. Hanggang sa isang araw, hindi ko na kayang magsinungaling pa sa sarili ko. Nandyan na si Rigor. Hindi na siya parang dati. Hindi ko alam kung may pagmamahal pa ba sa kanya o baka naman ako lang ang Nakita ko ang pagkalito sa mga mata ni Rigor. Hindi niya alam kung anong klaseng tanong ang ibinato ko sa kanya. Ang tahimik niyang mukha ay nagsasalamin ng pagkabigla. Parang ang bilis ng lahat. Mula sa mga simpleng araw ng walang pag-aalala hanggang sa isang gabing tadhana na ang nagtakda. Naramdaman ko ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin at hindi ko alam kung paano pa ito puputol. Marites, hindi ko talaga alam kung anong nangyari. Patawad ang tanging nasabi niya. At sa mga salitang iyon, para bang dinurog niya ang natirang bahagi ng puso ko. Walang paliwanag, walang detalye, at sa halip, isang walang laman na paghingi ng tawad. Patawad? Paano mo ipapaliwanag ang isang buhay na ginugol na lang sa pagtakbo, sa pagkatalo, at sa mga pagkatalo na hindi mo pa kayang tanggapin? Hinawakan ko ang aking dibdib. Ramdam ko ang bawat pagtibok ng aking puso. Hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko. Galit ba o takot na mawalan siya? O baka ang higit na masakit? Ang pagkakaroon ng isang relasyon na puno ng kasinungalingan. Hindi ko na kayang magsinungaling pa sa sarili ko. Sa mga taon ng pagkakaroon ng mga pangarap, lahat ng iyon ay unti-unting naglaho sa mga desisyon niyang hindi ko kayang tanggapin. Ang galit ko, hindi ko rin alam kung saan nanggaling. Ang sakit na dulot ng bawat pagkatalo niya, pati na rin ang mga dahilan kung bakit siya patuloy na tumatakas mula sa mga responsibilidad. Hindi ko kayang tanggapin ang katotohanan na nagiging isang malaking biro lang ang buhay namin. Ang pakiramdam ko,
Hindi na kami pareho. Nawawala na yung init na minsan ay may kasing kasamang malasakit. Kung hindi lang siya nagpatuloy sa pagsusugal, baka nandyan pa kami, magkasama, masaya. Pero hindi. Hindi na kami tulad ng dati. Sa kabila ng mga tanong ko, parang wala ring sagot na kayang magpaliwanag sa akin kung paano ko malalampasan ang lahat ng ito. Lahat ng galit, takot, at lungkot ko, naghalo-halo, at sa huli, hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang mga nararamdaman ko. Paano ko siya susundin kung ang mga pagkatalo niya ang humuhubog sa aming relasyon? Bakit ako nagiging emosyonal? Hindi ko rin alam. Lahat ng mga kasinungalingang itinagong ko sa aking sarili ay sabay-sabay nang lumabas. At ang masakit, nararamdaman ko na siya, walang alam na nangyayari. Hindi ko na kayang magtago pa. Ang puso ko'y naglalaban. Gusto ko siyang magsalita, magsabi, ng katotohanan, ng rason, ng lahat ng mga bagay na nagpapahirap sa kanya. Pero wala. Patawad lang ang lumabas sa kanyang bibig. At habang binibigkas niya iyon, ramdam ko na mas pinapalala pa niya ang lahat. Patawad? Patawad na ba ang lahat ng ito? Patawad na lang ba ang magiging sagot sa lahat ng mga sugat na iniwan niya sa aking puso? Habang tinatanaw ko siya, ang mga tanong sa aking isipan ay walang katapusan. Paano ba ito magtatapos? Hindi ko alam kung may sagot pa akong hihintayin. Hindi ko alam kung may pagkakataon pa bang magbago kami. O kung magsimula na lang akong maglakad palayo sa kanya, kahit hindi ko pa kayang bitawan siya. Pero ang puso ko, nahulog na. Ang sakit ng paghihintay sa isang sagot na hindi pa dumating. Lumipas ang mga linggo at habang lumalalim ang gabi, parang lumalayo ang bawat bahagi ng buhay namin ni Rigor. Naramdaman ko na unti-unting nawawala ang respeto ko sa kanya. Noong una, pinilit ko pang maniwala na kaya pa naming ayusin ang lahat. Pero habang tumatagal, unti-unti kong nakikita na ang pagmamahal ko ay natutunaw, parang yelo sa gitna ng araw. May mga gabi na pinipilit kong magtulungan kami, mag-usap, magbukas ng puso pero tuwing makikita ko siya, wala akong makitang tunay na koneksyon. Alam ko na hindi na siya ang tao na mahal ko noon. Si Rigor na dating may pangarap, si Rigor na nagmamahal, naging isang nilalang na lang na tinatago ang kanyang sarili sa likod ng mga kasinungalingan. Tinutulungan ko siya sa mga pangarap namin, pero ang mga kasinungalingan niya, hindi ko na kayang tiisin. Para bang may mga gabing siya lang ang naroroon, pero ako nawawala na. Hindi ko na siya nararamdaman, at ang masakit pa, may mga pagkakataon na naramdaman ko na hindi ako ang pinakamahalaga kay Rigor. Isa pa siyang kasinungalingan na ipinakita ko na lang sa aking sarili. Habang ako'y nagsasakripisyo, nagtatago, ako sa mga palusot na nilalandi siya ni Ramon, na parang isang sukatan ng aking halaga. May mga pagkakataon, dumaan siya sa bahay, at hindi ko maiwasang makaramdam ng kilig, na parang may kakaibang puwersa na magpapaalala sa akin ng mga panahon na hindi ko na kayang ibalik. Parang isang pagtatangka ko na patunayan sa sarili ko na may halaga pa ako sa mundo ng mga walang respeto at kasinungalingan. Ang matinding sakit ay nagsimula na ring magbuo ng lungkot sa aking puso. Habang si Ramon, masyadong pabibo, ipinapakita sa akin ang ibang klase ng atensyon. Ngunit hindi ko alam kung siya ba'y may malasakit sa akin o siya lang ba'y isa ding sugatang kaluluwa. Si Rigor, habang ako'y nagsisimula ng magtampo at magduda, nararamdaman ko na unti-unti niyang nararamdaman na nawawala na siya sa lahat ng aspeto ng buhay ko. May mga gabing hindi siya makatulog at ang mga mata niya puno ng mga tanong at pagsisisi. Hindi ko na siya nakikita bilang kalakbay ko sa buhay, kundi isang estranghero na gumugol ng oras sa isang relasyon na hindi na alam kung paano babangon. Siguro, siya'y nababalisa, siguro ayaw niyang mawalan ako. Pero sa mga araw na wala siyang magawa kundi magsalita ng mga salitang hindi ko kayang tanggapin, mas lalong lumalayo ang loob ko sa kanya. Hindi na ako sigurado kung mababayaran pa niya ang lahat ng pagkatalo
at kasinungalingang ginawa niya sa buhay namin. May mga gabing naglalakad kami sa harap ng bahay at tahimik lang. Ang bawat hakbang ko, parang tumitibok ang puso ko. Ngunit, wala na akong nararamdaman na init. Ni hindi ko maramdaman ang mga yakap na matagal ko nang hinahanap. Walang mahal kita, walang tamis. At ang mga mata niya, puno ng pagsisisi, walang katotohanan na kaya ko nang tanggapin. Iniisip ko, paano ko siya mapapatawad? Paano ako magpapatawad sa sarili ko? Pero sa kabila ng lahat ng ito, naiisip ko pa rin kung habang naglalakad ako papunta sa palengke, ang mga tanong sa isip ko ay patuloy na bumangon. Parang mga sugat na hindi pa natutuyo. Anong nangyari sa amin? Bakit ako hindi nakaramdam ng pagmamahal? Lahat ng mga bagay na parang ayos pa noon, mga plano, mga pangarap, ngayon, nagiging parang biro. Kung magkasama kami ni Rigor, pakiramdam ko, malayo na siya. Parang may pader na nagsimula nang magtayo sa pagitan namin at hindi ko alam kung paano ko ito babangon. Ilang taon na akong nagsasakripisyo para sa pamilya, para kay Rigor. Pero sa kabila ng lahat ng ito, pakiramdam ko'y nawawala na ang koneksyon namin. Parang isang malaking ulap na dumaan at iniwan lang ako. Nag-aalaga ako, nag-iintindi. Pero sa tuwing susubukan ko siyang yakapin, hindi ko nararamdaman ang init. Hindi ko na siya nakikita bilang asawa ko, kundi isang estranghero na naglalakad sa tabi ko. Para bang ang bawat hakbang namin magkasama ay parang isang pagninilay sa kung saan kami papunta. I'm not sure if I still want to keep this together. Laging may mga sandaling tinatanong ko ang sarili ko kung tama pa bang magpatawad, pero hindi ko kaya. Hindi ko na siya kayang patawarin. Ni hindi ko na alam kung paano ko siya makikita. O kung makikita ko ba siya ulit bilang asawa ko. Bawat alaalang may kasama ng sakit. Bawat pagkatalo. Bawat pagkabigo. I feel so much anger and sadness inside. Pero may mga oras na kalmado ako. Parang napagtanto ko na baka ako rin naman may pagkukulang. Siguro, kasalanan ko rin. Hindi ko natutunan kung paano magpatawad at napagod na rin akong magsakripisyo. Lahat ng nagawa ko, para saan? Nagtanong ako sa sarili ko kung bakit ako nanatili. Baka nga may mga pagkakataon na ako rin ang may kasalanan. Siguro, ako na lang ang nag-hold on, hindi ko rin hinayaan na magbago. Napagod na ako sa mga pangarap na wala namang katotohanan. Natutunan ko lang na maging malakas, kaya siguro hindi ko na kayang magpatawad. Ang buhay namin ni Rigor ay parang isang labanan na hindi ko alam kung paano tatapusin. Parang hindi ko na alam kung sino kami sa isa't isa. Ang mga pangarap namin na tinutulungan kong buuin ay tila nagiging malabo at ako na lang yata ang naghahawak ng mga piraso. Kaya naisip ko, kung hindi ko kayang patawarin siya, baka hindi ko na kayang magpatuloy pa. Gusto ko pa bang maging maligaya? O mamumuhay na lang na parang hindi ko na siya kailangan? Pakiramdam ko, ang lahat ay umabot na sa isang punto na hindi ko na kayang iundo. At sa mga gabing tahimik, nagsisimula akong tanungin ang sarili ko. Bakit hindi ko na kayang yakapin siya? Bakit ako maghihintay sa pagmamahal na hindi na niya kayang ibigay? Dumating na ang araw na napagod na ako. Napagod sa mga pangarap na nawawala, sa mga pagsubok na paulit-ulit na dumadating, at sa mga luha na hindi ko na kayang itago. Nais ko nang tapusin ang lahat ng sakit at magsimula ng bago. Pakiramdam ko, parang isang walang katapusang pag-ikot, at ako ang tanging umaandar. Pero hindi ko na kayang itulak ang sarili ko patuloy. Tinutukso ko ang sarili ko na baka naman kailangan ko ng ibang daan, ng bagong simula. Gusto kong maramdaman ang pagmamahal, hindi lang mula kay Rigor, kundi sa sarili ko rin. Para sa lahat ng pagsasakripisyo ko, tila hindi ko na alam kung paano ibalik sa sarili ko ang halaga na matagal ko nang nawawala. At sa kabila ng lahat ng ito, nagdesisyon akong maghanap ng paraan upang muling maramdaman ang pag-ibig. Hindi sa pamamagitan ng mga pangako na walang laman,
kundi sa tunay na pagbabago. Pinilit kong baguhin ang lahat ng iniwasan ko, at isa sa mga unang hakbang ko ay magpunta sa isang therapist. Wala akong ibang maisip kundi kung paano ko kaya babangon mula sa lahat ng sakit. Kailangan ko ng tulong, at alam ko na hindi ako makakabangon mag-isa. Ilang linggo akong nag-ipon ng lakas ng loob. Hindi ko alam kung anong klaseng pagbabago ang mangyayari, pero alam kong kailangang pagdaanan ko ito. Sinubukan kong magpanggap na okay lang, na kaya ko pang magpatuloy. Pero sa loob ng aking puso, may mga sugat na hindi matanggal at mga tanong na hindi kayang sagutin ng mga simpleng sagot. Kaya nagdesisyon ako na pumunta sa isang therapist. Nais ko sanang magkaroon ng makakatulong, ng gabay, kung paano ko ba matututunan na tanggapin ang mga pagkatalo at hamon ng buhay. Habang tinutulungan ako ng therapist, natutunan ko ang isang mahalagang bagay. Kailangan ko munang tanggapin ang aking kahinaan bago ko matutunan kung paano baguhin ang mga aspeto ng aking buhay. Hindi ko matatakasan ang mga pagkatalo ko, ngunit maaari kong baguhin ang mga paraan ng pagtingin ko sa sarili ko. Tinuturuan nila akong hindi kailangang maging perpekto para magpatuloy, at natutunan kong pagtuunan ng pansin ang mga maliliit na bagay na nagpapalakas sa akin. Kasama ang mga kaibigan ko na patuloy na nagbigay ng suporta, natutunan ko kung paano hindi iwasan ang sakit. Hindi ko na kailangang magpanggap na okay lang ako kung hindi naman. Ipinagpasalamat ko ang bawat araw na lumilipas at natutunan kong yakapin ang mga hamon ng buhay. Hindi ko pa rin alam kung ano ang hinaharap ko kay Rigor, pero natutunan kong magtiwala sa proseso at sa bawat hakbang. Isang gabi, pagkatapos ng isang matinding argument, si Rigor ay dumating mula sa sugalan at may daladalang bigat sa kanyang katawan. Nais na niyang itigil ang lahat ng kalokohang nagpapaikot sa buhay namin. Ngunit sa mga mata ko, ramdam ko pa rin ang pagkatalo. Ang galit at sakit sa puso ko ay hindi kayang takpan ng mga salitang sorry na paulit-ulit niyang binanggit. Ang tanong ko, paano kung wala ng silbi ang mga salitang iyon? Hindi ko na alam kung paano magpatuloy. Ang mga kasinungalingan na nag-uukit ng sugat sa pagitan namin ay masakit na. At sa bawat galit ko kay Rigor, unti-unting naglalaho ang natitira naming pagmamahal. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko rin maitatanggi na may naiiwan pang lakas ng loob sa kanya. Hindi ko alam kung anong magagawa ko, ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ko na si Rigor ay hindi na takot mawala ako. Ang takot niya ngayon ay hindi na para mawalan ng kontrol sa buhay namin, kundi para mawalan ng pagkakataong muling baguhin ang lahat ng nagawa niyang mali. Si Rigor na hindi marunong magsalita ng matino sa loob ng ilang taon ay naging matapang. Hindi ko inisip na darating ang araw na magsasalita siya ng totoo, na magsasabi siya ng mga salitang hindi ko pa naririnig mula sa kanya. Hindi na siya nagtakip, hindi na siya nagpaikot-ikot. Sa gabi na iyon, habang ang hangin ay malamig at tahimik, ipinagtapat ni Rigor na siya ang may kasalanan sa lahat ng nangyari sa amin. Hindi niya ito ginawa para sa akin. Hindi na siya umaasa na babalik pa ang pagmamahal ko. Ginawa niya ito para sa sarili niya. Dahil sa lahat ng mga pagkatalo at pagkakamali, naisip niyang kailangan niyang ilabas ang lahat. Kailangan niyang magsimula muli. Ipinagdasal ko na sana maging tapat na kami sa isa't isa. At sa huling pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng mga salita niya. Marites, sabi niya, alam ko na hindi ko na kayang balikan ang lahat. Pero gusto ko lang sana ng pagkakataon na maging tapat sa hindi para magbago ang lahat, kundi para ako mismo ay magbago. Nakatingin lang ako sa kanya. Hindi alam kung anong reaksyon ang ibibigay ko. Puno ng sama ng loob ang katawan ko. Ngunit sa mga salitang iyon, naramdaman ko na may silbi pa ang pag-ibig. Kahit na madalas ay nagiging matigas sa harap ng lahat ng sakit. Sa mga sumunod na sandali, wala kaming sinabi, ngunit sa pagitan ng mga titig namin, nahanap namin ang isang bagong pagkakaintindihan.
Hindi na kami naghanap ng dahilan kung bakit kami nagkaganito. Sa huling pagkakataon, natutunan namin na ang pagiging tapat sa isa't isa ay mas mahalaga kaysa sa mga material na bagay. Mas mahalaga ang magtagumpay bilang magkasama sa kabila ng lahat ng pagkatalo. At sa huling pag-uusap namin, ramdam ko na ang pagmamahal na hindi na kailangang ipilit o itago. Nagmula sa pagkatalo, ngunit nagsimula ng muling magbukas. Ang buhay namin ni Rigor ay hindi na muling naging perpekto at alam ko na hindi na rin magiging ganon. Ang mga pagkatalo, sakit at mga pagkakamali ay nandyan pa rin, palaging nakaabang. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, natutunan namin kung paano magpatawad at magpatuloy. Sa bawat araw, pinipilit naming makahanap ng dahilan para ngumiti. Kahit na minsan, mahirap pa rin. Natutunan namin na ang kaligayahan ay hindi palaging makikita sa malalaking bagay, kundi sa maliliit na sandali ng buhay. Sa mga tawanan na walang kahulugan ngunit nagdudulot ng saya. Sa mga simpleng usapan na unti-unting nagpapawi ng mga luhang hindi kayang sagutin ng mga salita. At higit sa lahat, sa pagpapakita ng pagmamahal na minsan, nawawala na lang sa loob ng mga taon ng paghihirap. Ang pagtanggap ko sa mga pagkatalo ko, pati na rin sa mga pagkatalo ni Rigor, ay isang hakbang patungo sa isang bagong simula. Hindi ko na kailangan ng perpekto o ng mga palusot. Nalaman ko na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pinakamahalaga ay ang pagnanais na magpatuloy. Walang kasiguraduhan kung anong mangyayari sa hinaharap. Pero natutunan namin na ang buhay ay patuloy na umiikot at may mga pagkakataon na kailangan lang nating magtiwala kahit hindi alam kung anong susunod. Bawat araw ay nagiging isang bagong pagkakataon upang mapatawad ang mga sugat ng nakaraan. Hindi ko na hinahanap ang kasagutan sa lahat ng tanong na nagpatibay sa ating relasyon. Ang mga galit at takot ko sa nakaraan ay natutunan ko ng bitawan at natutunan ko ring tanggapin na hindi ko kayang baguhin ang lahat. Ngunit maaari ko pa ring baguhin ang paraan kung paano ko haharapin ang mga darating. Si Rigor, sa mga mata ko, hindi na siya ang lalaking minsang nagpasakit sa akin. Bagkus siya na ang taong natutunan kong yakapin muli, hindi dahil sa perpekto siya, kundi dahil alam ko na kaya niyang baguhin ang sarili para sa akin at para sa amin. Ang bawat maliliit na hakbang, bawat pagsubok na nilalampasan namin ay nagiging isang patunay ng pagmamahal na kahit matagal nang nawala, ay muling nagsimulang magbago. Ang mga simpleng bagay ay naging mahalaga. Ang mga pagkakataon na magkasama kami sa hapagkubo, ang mga pagmumuni-muni tuwing magkasama kami sa gabi, at ang mga simpleng salamat na hindi namin binibigkas noon. Ngunit sa ngayon ay nagiging bahagi na ng aming mga araw. Hindi perpekto ang lahat, at siguro hindi nga kami magiging magkasama habang buhay. Pero natutunan namin na ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang magsimulang muli. Hindi na kami pareho ng taong iyon na naglakbay sa landas ng paghihirap. Bawat sugat, bawat pagkatalo, at bawat pagluha ay nagsisilbing aral para magpatuloy. Ngayon, natutunan naming tanggapin ang isa't isa at sa mga simpleng galak ng buhay, nahanap namin ang bagong simula.